Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ayan, napaamin na ni Lacson, si JB Ejercito, na sa Senado nga at sa BICAM, tinapyas at nawala yung 74 billion pesos na PhilHealth budget. Ha? Sa interpelasyon sa Senado, tinanong ni Senador Lacson si Senador JB Ejercito, saan ba talaga nawala yung budget ng PhilHealth? Ni-realign yung 74 billion. Ang sabi ni JB Ejercito, pagdating sa galing sa House, nandyan pa yan. Pagdating sa Senado, nabawasan, naging 43 billion. Pagdating daw sa BICAM, talagang inalis na. Yan na. Si Chis Escudero magpapaliwanag yan. Senado yan eh. Sa BICAM, si Chis Escudero din. Saka si Grace Po. Tapos si Saldico. Yun, sila ang mga dapat magpaliwanag niyan. Malinaw na ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, puntuhan natin itong bagay na to kasi napaka-controversial nito. Sa 2025 budget kasi, yung DepEd kinaltasan ng sobrang budget. Yung PhilHealth inalis yung budget, zero. Inalis talaga yung budget ng PhilHealth. Ngayon, ang sobrang pinalaki ay yung DPWH. Siyempre, yung mga flood control, saka infra. Ngayon, ang hamon ni Congressman Puno ng Kamara, ng House, sabi niya, pagkagaling ng lahat ng yan sa House, hindi pa ganyan yan. Pagdating sa Senado at sa BICAM, dyan na nagkaproblema yan. Ngayon, ilinaw na, sino ang may kagagawan yan? Magpaliwanag kayo, sino? Kaya ngayon, sa interpellation ng Senado, ang nakakaalam ng budget ng PhilHealth si JB Ejercito kasi siya yata ang Health Committee Chairperson ng Senate. Siya ngayon. Ngayon, tinanong siya ni Lacson. Sabi ni Lacson, ito talagang si Lacson, pagdating sa budget, magaling ito. So sabi ni Lacson, pwede bang malaman kung ano ba ang nangyari dyan talaga sa realignment ng PhilHealth budget na 74 billion? Saan ba nangyari yan na binawasan yan o tinapyas yan? Sa House, sa Senate, sa BICAM? To what stage? Panuurin nyo ito, mga kabunyog, mga kababayan. My question first, Mr. President, is at what point during the budget deliberations of the 2025 budget was the 74 billion realigned to other items from the PhilHealth funds? BICAM, House version or Senate version? Your Honor, Mr. President, sa House version po, nandun, pero mas nabawasan sa atin ng konti, bahagya. Pero doon po sa BICAM talagang nawala. Mas malaki. How much was realigned in the House version? And how much was realigned under the Senate version? And how much was realigned in the BICAM? From what I remember, Your Honor, Mr. President, doon sa Senate version, nasa 43 billion pa, no? Ang na-realign? Ang natira. Ang natira? Apo. Tapos out of the 74 billion? Yes, Your Honor, Mr. President. Tapos nung BICAM, doon nga lang po na nawala na talaga. Okay. So, yung GAA is a general law. Correct? That is correct. And syntax law is a special law. That is correct. And any lawyer will tell you, or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law. That is correct, Your Honor, Mr. In President. other words, what the Senate did and what the House did was illegal. Your Honor, Mr. President, that's already nasa subject na po yun siguro Alam sa ko Supreme po, Court. tinatanong ko lang. Alam ko nasa Supreme Court. And we're just discussing, dapat alam natin, hindi natin pinayagan kasi alam nating the GAA, being a general law, cannot amend a special law which is the syntax law. That is correct, Your Honor, Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the syntax law. Tama po. So bakit nakalusot po sa Senate? Yung syntax law at yung sa PCSO, sa PAGCOR, lahat po yun ay naka-earmark dapat talaga. Yun nga ang tanong ko po. Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate, may mga abogado. Paano po nakalusot na effectively inamend ng GAA yung special law? Yun nga po, Mr. President. You may not answer, Mr. President. Thank you very much. Sige. Thank you. Di ba? Ang linaw. Ang sagot ni JB Ejercito, pagkagaling sa House, bawas na yan pero hindi pa ganun kalaki. Pagdating daw sa Senate, binawasan. Pero may natira pa. Mga ilan kaya? Tinanong ni Lacson. Mga 43 billion pa daw natira. O saan na talaga nawala yan? Pagdating daw sa BICAM nawala na. Yun, nag-amina na ngayon. Nag-amina na. Ngayon,
ang BICAM, ang makapangyarihan na doon, si Chis Escudero, partner niya yung si Grace Poe, kasi Finance Committee si Grace Poe ng Senate. Siya yung namamahala sa budget, yung national budget. Pagdating naman sa House, si Martin Romualdez bilang speaker, saka si Saldico, kasi Appropriations Committee si Saldico. Ang katapat ni Saldico sa Senado si Grace Poe. So sila talaga yung nag-ano diyan pagdating sa BICAM. Pero ang sabi ng nila Puno at ng maraming kongresista, hindi na masyadong nakialam diyan si Martin Romualdez. Sila Saldico na daw at saka si Grace Poe at saka si Chis. Ay si Saldico sanggang dikit saka si Chis Escudero. O kaya lumubo ng todo yung budget ng DPWH, yung mga insertions ni Chis na 142.7. Ibig sabihin, alam ni Grace Poe yun at sinang-ayunan niya. O siyempre si Saldico, ano niya yun? Sanggang dikit niya yan si Chis Escudero, pareho sila niyan. Talagang grabe sila sa mga insertion sa flood control at kaya nga after na lumabas yung kontrobersya na yan, na persang mag-resign si Saldico. Pero si Grace Poe at saka si Escudero hindi, kasi yung nasentro talaga yung attention kay Romualdez. Hindi na lang umimik si Romualdez, hindi na lang. Pero ngayon linalabas na sino ba talaga ang tumapyas. Ngayon inamin na ngayon ni JB Ejercito sa Senado at sa BICAM. At sa BICAM ang makapangyarihan doon sila Saldico, sila Chis Escudero, sila Grace Poe. Ngayon, ang sabi ni Lacson, di ba illegal yan? Illegal yung ginawa na yan. Bakit illegal? Illegal dahil mayroong mga batas tulad ng syntax law at saka yung sa PAGCOR na charter at saka yung sa PCSO. Nakalagay diyan na bahagi ng kita galing sa syntax kasi binubuwisan ng mataas yung mga alcoholic beverages, yung mga sigarilyo, yan yung syntax. Galing sa kita diyan sa syntax, portion yan ilalagay sa PhilHealth funds. Automatic yan na approve hindi pwedeng hindi sundin yan kasi nagkalagay sa batas. Yan yung isa sa mga sources ng funds ng PhilHealth. Yung syntax at saka yung PAGCOR magko-contribute doon. Nakalagay din yan. Ngayon, sa GAA, sa ginawa ng Senado, ng BICAM, at ng mga ilang galing sa House tulad nila Saldico, biglang binago yun. Hindi sinunod yun. Kasi tinanggal mo na yung budget ng PhilHealth Zero na Rene-align mo o bawal yun. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, hindi ba illegal yung ginawa na yun? Di ba illegal yun? Ang sabi naman ni JB Ejercito, oo nga po di na paamin si JB Ejercito. Pero nanahimik sila. Alam pala nilang illegal yun pero ginawa pa rin nila. Kaya talagang maraming mananagot yan sa bagay na yan. Tama itong ginagawa ni Ping Lacson. Anyway, so yan mga kabunyog ang ating punto, diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.